Rubina, join. Dito lang yung lumalabas. Yung iba kasi dito, mga ano sila eh. Yung mga na nag-i-stock. Hindi nakikita na lumalabas dito. Pero nanonood sila na nakatago yung mga ano nila. Mga profile. Mga stalker. Takot silang takot silang ma-expose. Yung iba nakikimarites, ganyan. Nakiki-absorb na information. Diba? Ilan lang yung makikita mo na na lumalabas na viewers, pero pag chinek mo doon sa ang dami na palang mga lumalabas na mga diba? Yung iba nahihiya, natatakot, or yung gusto lang nilang magtawag nito, makimarites, pero takot silang mag-expose. So yun nga yung mga karakter natin, meron tayong kanya-kanyang karakter dito. Pag sinabing source, so ikaw yung pinaka main character. Parang sa pelikula, ikaw yung bida, diba? Ikaw yung bida. At dahil nga source ka, ikaw yung may original na God blueprint na dinadala mo yung iba yung yung DNA strands mo. Kaya lang pag nandito ka na sa illusion world, naka-program ka, yung kumbaga nagkakaroon ng default programming. Kasi hangga't nasa tayo, hangga't nandoon ka sa 3D and 4D, so ito nga yung hell realm. So nandito ka saan na ba yung experience ko nung nakaraan yung papel na ko. Kapag nasa hell realm ka, so lahat ng mga programming sa hell realm is mga soulless programming. So lahat naman tayo is soulless. Parang kaya hindi rin ako sabi ni Angel Pica, may I ask what is the left eye when in PC or soulless. Wow, very good. Yun nga. Yung soulless, so yun yung karakter nila. Yun yung soulless, sila. So ganito yun. So ikaw yung, let's say, ikaw nga yung may God spark, diba? So mostly sa mga may God spark, sila yung mother, yung mga feminine energy. Pero it doesn't mean ay nahulog na sa hangin. So karamihan sa mga may God frequency or tinatawag natin na source is yung mga mother. Kaya tayo bilang babae, tayo yung portal, tayo yung bridge, tayo yung portal between the physical realm and the spiritual realm. Kasi yung babae, tayo yung nanganganak, tayo yung nagbibigay ng life. Diba? Tayo yung nagbibigay ng life. So, once na naka-enter na yung soul dun sa baby, so, tayo yung womb. Kaya nga napaka-importante nung womb ng mga nanay. Kasi tayo yung, kaya yung mga nanay, naisip nyo ba kung bakit ang mga nanay tinatawag na ilaw ng tahanan? Diba? Kasi ang nanay mismo, sila yung nagsisilbing portal between the physical and the spiritual. They are chosen. Kumbaga chosen tayo ng mga creator. Kaya nga to be the portal between the physical and the material realm, in the physical realm. So yun. Kaya nga 'di ba? Kahit na sabihin mong mapalalaki o mapababae ang isang anak, laging nanay yung nagbibigay ng light. Kaya titawag na ang nanay ay ilaw ng tahanan. So yun yung mga papel ng mga divine feminine yung mga nanay natin, kasi nga tayo yung life giver. So ngayon, ang mga soulless naman, wala silang katulad sa mga sa source na wala silang ganun kataas na DNA strands or light, pero na-create sila dahil sa egg and sperm ng mga source energy. Kumbaga nakikreate siya dahil sa sperm and egg. So yung mga biological, so nanganganak yung mga babae, and then it becomes the biological machine, itong ang physical body natin. So kaya nga di pa itong sa science, di ba, nag-aaralin tayo ng biology. So nag-aaral tayo ng biology, di ba? Kasi nga nandito tayo sa ito yung body natin is a physical vessel, ascension vessel natin. So ngayon yung mga soulless naman, so na-create sila sa parang kumbaga extension sila. Actually yung full video nito na-release ko na sa YT ko 2 years ago pa. Kaya lang before, wala pang masyadong makarelate sa mga ganitong topic. And then syempre, ang tingin nila sa'yo, pag hindi sila makarelate, is may ganun ka, diba? Kasi nga, bakit ganun, may mga soulless, pare-pareho lang naman tayo. Kasi nga, ang soulless, mahirap mo siyang ma-determine. Walang pagkakaiba between sa soulless saka sa mga source. Ngayon, when it comes to source, let's say, ang isang source is equivalent to 5,000 soulless entity.
So, tinan mo yung ratio ha. Nag-isa ka. Kaya yung palabas na The Matrix, the movie, yung movie na The Matrix, di ba? Yung si Neo, balik na rin yung Neo, it means one. You are the one. Yung nag-iisa na si Neo, yung paligid niya is, halos lahat is mga soulless, yun, mga matrix entity. Now, which is kung, let's say, source ka, yung nasa paligid mo mostly is 5,000 na mga soulless entity, mga soulless, mga matrix entity. So, ganun siya mag-work. Kaya yung mga source energy, tulad nung na-release ko nung, kumbaga 2 years ago, nasa ano ko yun, kung nakapalo ka sa YT, nasa YT ko yan, yung about sa soulless. So, ngayon, hindi mo siya madedetermine kasi nga, walang pinagkaiba ang soulless at saka ang source. Kumbaga, pare-pare tayong merong laman, dugo, buto, pare-pareho lahat. Kaya mahihirapan kang malaman. Not unless na high frequency ka. So ngayon makikita mo sila dito sa ano nila, sa left eye. So meron kang kakayahan ngayon na makita yung mga soulless sa left eye nila. Titingnan mo sila sa mata. Kaya lang kailangan mo ng high frequency ka para malaman mo. Ngayon, kung wala ka pa doon sa level na yon na malaman mo kung soulless ba ang isang tao or hindi. Ngayon, pwede mo silang ma-determine tulad nung sa ano ko dati, doon sa YT ko na yung mostly sa mga soulless, sila yung mga nasa matataas na posisyon sa government. Sila yung mga, kung sino yung mga matataas, yun yung mga soulless entity, yun yung mga matrix entity. And then, kasama na rin dyan yung mga yung mga aliens, yung mga gray, mga aliens, mga reptilian, yung mga gray, mga reptilian. So sila yon yung mga entities, yung mga aliens na nakikisawsaw din dito sa game. Kumbaga nagbabayad rin sila ng energy nila para pumasok sa game simulation, para ma-experience sila maging tao. At the same time, sila yung mga soulless din, mga matrix entity, sila yung mga nasa mataas na posisyon. Kasi nga sila yung sila yung mag-ano sa'yo, sila yung magiging challenge mo. Sila yung mga napopromote sa trabaho, para ikaw naman, kung source ka, kasi nga ikaw nga yung dito ikaw yung nahihigupan ng energy. Kumbaga nandito tayo, gatasan tayo ng energy pag source ka. So ngayon, kapag yung mga souls is nandoon nasa posisyon, so sila yung lagi napopromote sa trabaho. Tapos yung source naman, para tayong alam mo sa pelikula na yung bida, pag sa una sila yung parang kawawa, inaapi-api. So ganun din tayo. Ganun din siya mag-work. Kaya itong Matrix, pinapakita niya sa mga movie, sa mga pinapanood natin, sa mga entertainment, kung ano yung kalagayan natin dito. So ganun siya mag-work. Ngayon, yung mga soulless, sila din yung mga yung mga popular na mga celebrity, yung mga hinahangaan natin, di ba? Yung mga artista na sila yung mostly na alam mo yun yung hinahangaan mo kasi maganda yung physical nila. Kasi nga kaya naka-design sila doon na maganda yung physical nila kasi para hangaan sila ng mga tao at the same time pag hinangaan mo yun, so ibibigay mo yung energy mo. Kaya minsan 'di ba nung dati nung nasa deep sleep pa tayo, hinahangaan natin yung mga artista na ay ang ganda naman niya, ay kumbaga ang ganda naman ng body. Kumbaga lahat ng mga positive things binibigay mo. Ibig sabihin, you are externalizing your power, binibigay mo yung power mo instead na ma-appreciate mo yung sarili mo. Kaya marami sa atin, di ba? Kaya natin hindi na-appreciate sarili natin kasi nga pag tumitingin tayo sa lamin, natin, kino-compare natin sa iba. We are always looking outside, we are always comparing outside sa ibang tao. Di ba? Kino-compare natin kasi nga yun ang program ng Matrix, yung i-externalize mo yung power mo, yung i-give mo yung power mo sa labas para hindi mo maipon sa'yo. Instead na ipunin mo para sa sarili mo, ibigay mo sa sarili mo, instead na ma-appreciate mo yung sarili mo, so binibigay mo sa labas. Ganun yung program ng Matrix. Kaya yung mga nasa sikat na yung mga nasa mga sports, di ba? Ito yung mga sports ay natin, di ba? Pumupunta ka pa ng mga stadium para doon, para mag-cheering. So yun, ibig sabihin binibigay mo rin yung energy doon. Kaya yung mga sikat na tao, yung mga popular, mga celebrity na hinahangaan natin. So yun yung mga NPC, yun yung mga soulless na naka-design sila doon para ibigay mo yung energy mo. So yun. Okay, pero ngayon na nagkakaroon na tayo ng awakening, so nagkakaroon na tayo ng realization na hindi na natin basta-basta binibigay yung power natin. Let's say yung mga pumupunta ng stadium para mag-cheering and then nakikreate sila ng energy vortex kasi every time na